So since pinag-usapan natin yung The House of Us, paano kayo napunta sa linya ng photography? Akin ay passion ko talaga. I mean, nung una passion lang, tapos every weekend lang yung gig, kunwari binyag or kasal nung nasa Pilipinas pa ako. And then right after nun, hanggang ngayon nandiyan pa rin yung first camera ko. Hindi ko siya binenta. At to remind me na eto, dito talaga ako nag-start. Tapos ayun, nag-upgrade ng konti, tapos dito diniretso na. Maganda rin na dito kami napunta, patok yung linya ng trabaho na meron kami dito sa Paris. Ako sa photography, nag-start ako as hobbyist lang. And then sa sobrang dami na siguro nang na-invest ko sa gears ko, trinay ko na siyang gawing business. And nandito ako sa Paris ngayon, nagagamit ko talaga yung skills ko sa photography. Yung mga in-invest ko, dito ko lahat nagagamit. Anong in-invest? Gears, knowledge mo sa photography. At pinakamalaking investment na nasa photography sa akin, na consume sa akin is time. Kasi ang photography, hindi araw-araw may bago yan. Araw-araw ka nag-aaral. Parang ganun. Continuous learning ng photography. Ikaw, Sir Nino? Ako naman, nagsimula lang ako ng kuha ko ng video as a travel video noon dati pa, hanggang nakahiligan, hanggang kinuha ko ng friend ko or CD, kinuha niya kung magano sa kanya ng trabaho, kasama siya. Hanggat na may mga connection na may nakuha na ako ng iba. Dahil palang connection nito, no? Sabi ko sa iyo. Kaya dito tayo dapat dumidikit eh. Pasalamat na din ako, kinukuha pa rin ako. So, meaning, nakahiligan ko din talaga na gumawa, tsaka gusto pa rin matuto ng mas ma-improve lalo. Pero, kagaya ng sinabi ni Dan, ano ka, nag-invest ka rin, same, for sure, nag-invest ka rin ng mga gamit, ganyan. Anong pinakamahal na nabili mo, na gear? Yung camera. Magkano camera? 2.5. Ba't mo sinabi presyo? 1.5 lang sinabi ko sa asawa ko. 2,500 euro? Oo. Kaya hindi rin biro. Tagal-tagal. Body pa lang yun. Body pa lang, hindi pa kasama ni lens. Ganun. Wala pa. Nakakaya naman magpa-picture naman. Nang libre. Parang di ako makakauwi mamaya. Lalabas yung tunay na presyo. Pero yung sa mga nilabas nyo, sa in-invest nyo, dapat lang no, na parang at the same time, tama din yung bayad kasi baka isipin nyo ito, picture lang. Tapos pag sinabi mo yung rate, mahal naman. Kaya, Maraming ganon, minimenos nila yung tipong tagapindot lang naman ng ano to, ng button to. Kaya ang mindset nila, i-share ko lang din ang mindset na kakilala ko pag naglabas kasi sila ng pera dito, automatic yung utak nila antag dito. Naka-fix. Yung pera from peso to naka-convert agad sila sa peso na kung babayaran ko to ng 300, 15,000 agad. Knowing na nasa Pilipinas yung pag-iisip mo pero gusto mong pakuha sa France. Normal yung ganong presyo dito pero mahal na sa ibang tao yon. Kasi ganito daw, ang mahal naman, ganito lang kaya namin. kaya mo yan. Wala na ako dito eh. Super size. Pero ano, Yun nga, kailangan natin makita yung work ng tao, hindi lang sa nag-photo, video, mga nag-business din, sa mga suppliers. Hindi lang sa photographer, in general. Katulad nung sa'yo, di ba? ano sa akin? Yung pag-aasikas mo. Yung pag-aasikas. Oo. Parang iniisip ng iba pag sinabi mo, ganito yung presyo mo, kukunin mo lang naman yung papel ko. Pero kasi parang sa isang client, it will only, parang para sa kanila, pag inabot nila sa'yo, okay na, the job is done. Pero sa totoong buhay, pag uwi mo, dun, mag-start na lahat ng oras na nako-consume sa'yo. Hindi lang basta parang binigay sa'yo, tapos na.
parang everyday may aayusin ka doon, may gagawin ka, may i-organize ka, may tatawagan ka. So, hindi siya, hindi siya basta-basta. Yun. Parang ano din talaga, same lang din sa linya namin. After shoot, doon pa lang mag-i-start yung trabaho namin. Eh, paano pag may client ng madali? Pahingi naman, pang-upload ko lang. For sure, uso yan. Sa client. Nangyayaring ganun, which is, justifiable naman kasi kailangan nila ng at least teaser or sneak peek sa nangyari. And, yun, may pasok ko na lang din, mas maganda yung yung taong, lalo pag negosyante, bihirang humingi ng discount yan kasi alam nila kung ano yung binibigay nilang time and skill sa sa linya ng trabaho nila. Kaya grateful ako sa mga taong nagbigay ako ng presyo. Tapos walang tanong, bigyan mo ako ng discount, hindi. Kasi alam nila, yun yung presyo mo yun yung worth ng skills mo And yung iba naman, ikakasal, mas nag-i-invest sa pagkain kaya sa memories na pwede nilang panoorin hanggang pagtanda nila, pakita sa apo nila. Kung tutusin, after 6 months, hindi mo na maalala kung ano yung kinain mo sa kasal. Nagtae ka. Hindi mo na maalala. Pero, itong photo and video na i-invest mo, namamahalan ka, ito yung magsisilbing papanoorin mo hanggang pagtanda mo. Lifetime. Pero parang, tawag dito, for me, as a person na mahilig din ako mag-avail ng mga bili-bili or parang mag-avail ng services, as a person, parang hindi ako yung nambabarat talaga ng mga nagtitinda, ng mga nag-offer ng ganitong service, ganyan. Kasi, para unang-una, dahil kung kakilala ko yun, support ko yung business niya. Pangalawa, kung nakita ko na it's worth the price, yung bayad sa kanya, yung rate, hindi ako magdadalawang isip na, babayaran ko yan. Parang, quality ganun. Ganyan talaga yung mga gusto namin yung client. Pero, syempre, pag ako, kakasabi lang, ha? Baba ko yung basa. Okay, so, ayun, pero ayun, yun nga, the right client will come to you, kahit na hindi mo siya habulin or tawagin, sila yung lalapit at lalapit sa'yo. Hindi naman kailangan na mahal yung ipepresyo mo actually. Yung yung sapat lang din na fair ba? Fair. Fair price. Fair price. Kasi may mga levels din naman na pininvest yung mga taong yan. Ganyan. So, kung sobrang mahal niya, siguro mas nag-invest siya sa niya. Sa art niya or sa business niya. Parang ganun lang din. Kaya guys, huwag kayong mambabarat na mga photographer, videographer. Kasi hindi basta-basta, pati ako. Kasi talagang hindi kami basta ganun na yung ginawa namin. Kami, parang nag-aral, nag-train, nag-invest sa mga dapat gamitin, diba? Kaya guys, Don't barat-barat. Sinabi niya nga kanina body pa lang, 2.5. Yung lens, 3,000. Biruin niyo yan. Huwag yung barat guys, baka magalit si Tito Mark. Hindi, sinasabi ko lang kasi totoo, minimenos nila yung yung meron sa trabaho na meron tayo, sa line of work na meron tayo. Kasi akala nila, kaya naman ng cellphone yan, kaya naman pindot-pindot lang sila, pero hindi. Binanggit kanina na pagkatapos ng shoot, dun pa nag-uumpisa yung trabaho talaga. Madugo pa yung editing. After ng shoot, dadaan yan sa editing. Ilang araw namin pagpupuyatan yan. Kaya guys, huwag kayong nag-aapura. Pwede namin kayong bigyan 1 or 2 after shoot. And then pakihintay na lang yung mga susunod. tissue. Huwag yung pagalitan. Yung dalawa talaga, parang malalim yung hugot ng dalawa. Okay lang yun. Okay na ako. Nalabas na si sistema ko. Inedit ni Ninyo. Okay, tatanggalin yun. Hindi, okay lang. At least nailabas sa sistema. Palabas yan okay. Ayan. Nag-voice out lang siya.
So sa pag-aayos mo niyan, magaling ka na mag-French pala niyan. Uy, hindi. Ano ba? Hindi naman. Kamsi-kamsa. Sakto lang. Pero natuto kasi ako. Parang 6 months pa lang ako dito. Nag-aral na ako mag-French. Nag-aral ako sa Geisha Formation. So, doon talaga ako nag-start. Pero ang pag ano kasi, pag natutunan mo yung French, kailangan porsigido ka rin. Hindi pwedeng ano ka lang, yung parang gusto mo lang pumasok para masabing pumasok ka, 'di ba? Nasa sayo pa rin 'yon if you want to learn. Saka kailangan i-practice pa rin parate. Yun talaga, practice makes perfect. Lalo nung dati nagtatrabaho ako as garde d'enfant à domicile, nani sa bahay. Mga alaga ko French, talagang ako natuto sa kanila. So, it's very good thing na nakakarinig ka, tas ginagamit mo rin siya. Ikaw, marunong ka na mag-French? Ako? Nag-aral ka ba? Ako, tatanungin nyo. Busy ako sa trabaho eh. So, for now, wala pa masyado sa French. Hindi pa ako nakapag-enroll. Baka next season, mag-start na ako mag-aral. Next season of your life? The 4 o'clock life. Saan ka nag-enroll? Hindi pa ako nakapag-enroll. Nawalan ako ng slot. Actually, ano yan, inabot ako ng 12. Kakapindot ng kakapindot. Wala talagang nabigay na slot sa akin. Saan mo ba gusto mag-enroll? French language, nakalimutan ko. Saan formasyon? 16? University de Paris. Nakalimutan ko kung saan yun. Basta nakita ko lang siya. Nakita ko lang siya sa internet. Okay. Nawalan ako ng slot. Kaya naman, Mark, Ako, nag-aral ako ng 1 year, twice a week. And then, after nun, hindi na nasundan. Marunong ng basic, pero hindi marunong makipag-away. Kasi nagsiswitch bigla ng Tagalog pag makipag-away ka. Last time nakikipag-away ka eh. Magkasama tayo eh. Ano ang parang para sa inyo hindi nyo makakalimutan na experience dahil parang nakakatawa na experience kasi parang nagkaroon kayo ng misunderstanding because of French language. Sa akin siguro yung laba. Sabi niya laba. Eh, malapit ako dun sa washing. Tinuturo ko sa kanya yung washing machine. Naka-on naman yung washing eh. Siguro, hindi ko rin alam. Yung pala, sinasabi niya yung laba na doon. Oo, yun. Parang gano'n. Labatiba. Laba, sabi niya. Nasa tabi ko ng washing eh. Ang pumasok agad sa akin, Tagalog word eh. Yun talaga. Parang tinuturo ko sa kanya. Parang gano'n. Totoo naman kasi kahit ako parang ganyan din una akong pumasok sa isip ko. Pero sa akin siguro talagang di ko makakalimutan. Yung pababa ko ng bus, kasi may stroller. So, nakatalikod akong bababa ng bus. May tao pala sa likod ko. Ngayon, pagbaba ko, natapakan ko siya. Sabi niya, atongsyong, gano'n. Hindi ko alam yung atongsyong pala, gano'n. Hindi, sabi ko, merci. Tsaka ba't siya papasok sa exit? Siyempre, hindi naman ako makapag-reklamo eh. So, sabi ko na lang, mercy. Ngiti-ngiti ako, siya nakasimangot. Ako, hindi nakakatawa, pero at least, experience din na pagpunta mo ng Mary, dahil kahit kaya nilang mag-English, pero at least nasa France ka lang mag-integrate. Ang sinabi sa'yo, balik ka dito kung may translator ka. So, yun. Medyo... Paano sinabi yun in French? Huwag mo tanong yun. Hindi ko makakaya eh. Pero ito magaling talaga mag-French. Si Ninyo. Paduto. Pero yung pakikipag-away. Mahirap din. Mahirap. Parang hindi ganun yung narinig ko. Diretso yung French niya na ganun eh. Hindi na lumiko. Sino? Siya. May may kausap yan, insurance agent. Inaway niya sa telepono. May monsieur! Pero yung sa akin parang nung bagong dating din ako, eto isa pa experience, palabas ako ng train. Alam mo yung pag nagtatap ka ng nabi ko, tapos nag-exit ka na. Paglabas kong ganon, sabi sa akin, nung lalaki na nasa harapan ko, "Kwa, ganon," sabi niya. Hindi ko alam bakit. Sabi ko dito sa best friend ko, kasi kasama ko siya.
Sabi ko, bakit daw? Ano? Takot na takot ako. Siyempre, hindi ko alam bakit. Sabi ko, ano sabi niya? Kinakabahan ako. Sabi niya, hindi kasi parang paglabas niya, parang pag after niya, sumunod agad ako. Parang, ganun. Parang nainis siya na parang basta-basta na akong sunod-sunod agad. Sabi ko, okay. Tumagal-tagal. Pag may gumaganon din sa akin, Atong! Ganun na. Nakapun. Matapang na rin. Wah! Pero syempre, hindi natin maano yung tapang ni nakikipag-away. Sakto lang. Pero may iba ako. Para masarap uminom ng kape dito sa... Say thank you naman, Design Laser Engraving. So, sila nag-provide ng ating tumbler with our Thank you. Ito. Thank you. Salamat. Thank you! Yes! Yes. Grabe. Gagamitin namin ito lagi. Tsaka good quality. Sobrang ganda. And very Kita affordable. mo ulit sa table. Yes. And every episode talaga. Kailan yung susunod? May susunod pa ba? Meron ba? Mainit lang, mainit. May susunod pa yan. May susunod pa. Meron yan, pero yung tanong, sino? Madali na yun. Once na mapanood nila to, magkakaroon sila ng idea. Okay. And then, pwede rin tayong magsabi sa mga kilala natin. Or kung sinong... Inspiring yun na tao. Tapos, hard worker din. Kaya may matutunan din talaga tayo sa kanya. Kasi parang sa akin, wala kayong matututunan. Sa dalawa lang. Sa akin, natututunan nyo, puro katatawanan. Pero hindi, syempre, may nasa-share naman din. May ambag din naman ako. Hindi lang puro tawa. Pero yun naman ang goal natin eh. Hindi puro seryoso, may mix na... Syempre, living abroad talagang. Hindi pwedeng laging... Ambag dito. Kung tutusin dahil ikaw yung host ng show na to. Next. Sa likod na lang kami. Kami, first and last na namin to sa camera. Kami yung technical team mo eh. Okay. Back up mo kami. Ang bigat naman nun. Isipin mo lagi lang kami nandyan sa likod mo. Oo. Pero may... sorry, sa harap. At dun. Pero ito, bago tayo magtapos, since nandito naman tayo sa France, ano yung give me French word that best describes yung buhay mo ngayon dito sa France? One French word na parang makakapag define ng buhay mo dito. French word. Pauna ka. Pangkweb. Wala. May buwala. Word nga lang eh. May buwala pa. Di ba? Buwala. Ano? Banana. Sabalang. May explanation. Yes. Sa akin, Sampa. Samba. Hindi niya alam. Kailangan mo munang i-explain. Sakto lang, guys. Ngayon mo lang narinig yun? yes. Talaga? Kasi lahat ng nakakasalubong ko, Saba? I-explain mo sa kanya yung spelling. Yung SYMPA. SYMT. Sabi ko na eh, wala kayong matututunan sa akin, pero sa kanila meron. Di ba? Pag binasa mo, simpa. Pero pag binasa mo, pag-spelling, simpa. Pero pag binasa mo, sampa. May natutunan na naman akong bagong French word. Sampalok. Mayroon tayo dyan sampalok, ha? May dala akong sampalok, tamarindo. Ano sa akin, Carmen, ikaw nagtanong yan eh. Paktay ka niya. Teka lang, give me 5 seconds. Kung sino yung nagtanong, sila talaga yung hindi prepared eh. Sige, na lang. Très bien. Very basic. Très bien. Kasi very good in health, very good in peace, very good in love. Career. Yeah, careers. Yeah, très bien. So guys, tapos na tayo? Yun na yun. Tapos na? Yun na. Parang nabitin, nakala ko. Nakabitin kabilis lang. Eh di kayo ulit sa second segment. Hindi, mag-invite tayo. Okay, sige. Nang mas matindi. Sino kaya? Doon natin pag-usapan. Sige.
Ikaw na yung sunod. After the show. Baka ikaw. Baka ikaw din. Baka ikaw. Baka ikaw. Ikaw talaga yan.